Nagpapatuloy ang ating mga pag-aaral na ginagawa dito patungkol sa mga serye ng pagtuturo para sa tema ng kasalanan at kaligtasan. At tayo ngayon sa mga sandaling ito ay nasa ika-4 na pagtuturo at ito ay patungkol sa paksa ng pamagat ay Jesus, ang tanging daan sa kaligtasan. Para sa ating susing talata o para sa ating key verse, ito ay makikita sa John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Isa lang ba talaga ang daan patungo sa Diyos? Ngayon ay haharap tayo sa isang tanong na nasa sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Isa lang ba talaga ang daan patungo sa Diyos? Sa mundo na puno ng iba't ibang paniniwala, iba't ibang filosofiya, at iba-ibang relihiyon, ito ay tila isang controversial na tanong. Sinasabi ng lipunan, lahat ng daan ay patungo sa Diyos. Ngunit dito sa John 14:6, matapang na sinabi ni Jesus ang kabaligtaran. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, or John chapter 14, verse 6, hindi sinabi ni Jesus na siya ay isa sa maraming daan. Sinabi niya na siya ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. At idinugtong pa niya na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang pahayag na ito ay maaaring ituring na pinaka-bold o pinakamatapang o pinakatotoong katotohanan. Ngayon, sisiyasatin natin ang patotoo mula sa Lumang Tipan at Bagong Tipan upang pagtibayin na si Jesus lamang ang daan sa kaligtasan. Unang-una, si Jesus ang ipinangakong Mesiyas o tagapagligtas. Sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 44 or Lucas 24:44, kinakailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at ipinaalaala sa kanila na ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya ay kailangang matupad. Ang pagdating ng Mesiyas ay inihula na sa buong Lumang Tipan, mula Genesis hanggang Malakiyas. Si Jesus ay tumupad ng higit sa 300 hulang mesiyaniko, kabilang ang kanyang kapanganakan sa isang birhen, according sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ang lugar ng kapanganakan sa Bethlehem, according sa Micah 5:2, ang kanyang pagdurusa at kamatayan sa Isaiah chapter 53, at ang kanyang muling pagkabuhay ayon sa Aklat ng Mga Awit 16:10. Ito'y nagpapakita na si Jesus ay hindi lang isang biglang plano. Siya ang plano mula pa noong simula. Ipinangako ng Diyos ang isang tagapagligtas at si Jesus ang katuparan ng pangakong yun. Hindi lamang siya pumarito, siya ay ipinadala sa isang layunin para sa ating kaligtasan. Si Jesus ay hindi lamang isang mabuting guro o propeta. Siya ang Mesiyas, ang pinahiran ng Diyos. Magtiwala sa Kanya na siyang tinupad ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Pangalawa,
Walang ibang pangalan ang makapagliligtas. Sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12 or Acts chapter 4, verse 12. Walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Matapang na tumindig si Pedro sa harap ng Sanhedrin at ipinahayag na si Jesus lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Ito ang parehong Pedro na minsang ikinaila si Jesus. Ngayon ay buong tapang na nagsasabi na wala ng ibang pangalan ang makapagliligtas. Hindi relihiyon ang makapagliligtas. Hindi ang ating mabubuting gawa. Hindi pagsisimba o attendance sa simbahan. Tanging si Jesus lamang ang makapagliligtas. Dapat nating maunawaan ito. Ang Kristyanismo ay hindi tungkol sa moralidad o ritual. Ito ay tungkol sa isang persona, si Jesucristo, na siya lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at magbigay ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay umaasa sa kahit sino o anuman maliban kay Jesus para sa kaligtasan, nasa buhangin ka na unti-unting lumulubog. Ituon ang iyong pananampalataya sa pangalan ni Jesus, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ikatlo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang nagkaloob ng kaligtasan. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Siya'y inilibing at siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang mabuting payo. Ito ay mabuting balita. At ito ang balita. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay. Ito ang puso ng mensaheng Kristiyano. Ang krus ay hindi aksidente. Ito ay isang banal na pagpapalit o atonement. Kinuha niya ang ating kasalanan at ibinigay ang kanyang katwiran. Ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang alay at tinalo niya ang kamatayan magpakailanman. Dahil sa krus, bayad na ang utang mo. Dahil sa walang laman na libingan, may pag-asa ka. Manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi sa sariling pagsisika. Halimbawa, mula sa lumang tipan patungkol sa tansong ahas na ipinagawa kay Moses. Ito ay matatagpuan sa Book of Numbers chapter 21 verses 8 to 9 at sa John chapter 3 verse 14 to 15. Sinasabi dito sa ilang ang mga Israelita ay nagkasala at pinarusahan sa pamamagitan ng makamandag na mga ahas. Nang sila'y humingi ng tulong, inutusan ng Diyos si Moses na itaas ang isang tansong ahas sa patpat. Ang sino mang tumingin dito na may pananampalataya ay gumaling. Sa John chapter 3 verse 14, ginamit ni Jesus ang kwentong ito.
kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, gayon din naman ang anak ng tao ay dapat itaas upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tansong ahas ay hindi inalis ang mga ahas, ngunit ito ay nagbigay ng kagalingan sa sino mang tumingin. Ganoon din si Jesus. Tinilagay sa krus at ang sino mang tumingin sa kanya sa pananampalataya ay maliligtas. Tumingin kay Jesus. Huwag sa iyong sarili. Huwag kang tumingin sa iba o sa mga gawa. Tulad ng mga Israelita, ang pananampalataya ang susi sa kagalingan at kaligtasan. Bilang pangwakas, ang masasabi ko ay manampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Si Jesus ang daan. Hindi siya isa sa mga daan. Siya ang katotohanan. Hindi lamang isa sa maraming katotohanan. Siya ang buhay. Hindi lamang pandagdag sa buhay, kundi ang mismong buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ito ay hindi mensahe ng pagtatakwil, kundi paanyayang mula sa Diyos. Ang pintuan ay bukas, ngunit iisa lamang ang pintuan at ang pangalan niya ay Jesus. Kung hindi mo pa itinatalaga ang iyong pananampalataya kay Kristo lamang para sa kaligtasan, ang paanyaya ay bukas ngayon. Tumingin ka sa Kanya at mabubuhay ka. Tanungin mo ang iyong sarili. Para sa hindi mananampalataya, titingin ka ba kay Jesus upang maligtas? At para naman doon sa mga mananampalataya na, patitibayin mo ba muli ang iyong pananampalataya kay Kristo lamang at buong tapang na ibabahagi ang katotohanan ito? Si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Salamat po.